Boss, nakadalawang charge na to sa akin. Isang linggo pa lang, pero bakit ayaw pa rin bumalik sa normal? Ito na ang resulta. 70 CCA, 10.79 volts, at pinakamasakit, bad cell. Sa video na to, ipapakita ko kung bakit kahit ilang charge pa gawin mo, minsan wala na talaga pag-asa ang battery. Magandang gabi mga boss, welcome back sa Bat Expert PH. Ngayon, pag-uusapan natin itong Excite Enforcer 3SMF Maintenance Free Battery. Ayan po ang kanyang itsura ha. Excite po na brand yan. Ano? Excite Batteries Enforcer. Ayan. So, 17 months daw ang warranty nito. Ayan, nakalagay naman diyan. At nabili po ito ng may-ari ay noong August 12, 2025 lang. So, wala pang isang taon. So, ang kaso nito, pinapacharge lang ng may-ari. Pero, paulit-ulit na bumabalik dito sa shop. So, ang tanong ng karamihan, charging lang ba? Charging lang ba ang problema o may sira na talaga sa loob? Alamin natin. So mga boss, ito yung actual scenario. Nakadalawang beses na na-charge sa akin. 1 week pa lang pagitan, akala okay na, pero bumalik ulit. Dito pa lang red flag na agad. Kasi kung healthy ang battery, kahit isang charge lang, tatagal yan ng ilang buwan, hindi linggo lang. So ngayon atin po itong ititest gamit ang Lancol Battery Analyzer. Po ang itsura, ayan. At meron siyang alligator clip na kulay pula. So, dyan po natin kakabit sa plus sign, dini. Yan po. So, dito sa pulo, polarity ng isang battery. Pagayaan siya. Yan. Itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery tester o battery analyzer, dito sa minus sign yan. Minus po yan. So, dito sa pulo, sa polarity ng isang battery. Pagayaan siya. Yan. So, as you can see mga boss, ang lumabas na result dito, voltahe niya ay 10.88 volts na lang or 10.8 volts. So ngayon, titingnan natin ang kanyang CCA, SOH at SOC at resistance. 10.89, ayan. Paiba-iba siya. So tap lang natin ng OK. Battery test. Regular flooded. CCA. So, isit lang natin siya sa 300 ampere rating. Ayan po. So, testing na natin. So, titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, ang nakalagay dito ay bad cell. 70cc na lamang ito. O cold cranking amps. Meron siyang voltahe na 10.89 volts or 10.8 volts. Ang kanyang SOH, state of health, ay 5% na lamang. Ayan po. Ang kanyang SOC, state of charge, ay 0%. Ang R, resistance, 41.32 milliohm. So, bad cell ang result. Ayan po. Kitang-kita nyo? Mga boss, pag ganito ang result, hindi na yan simpleng discharge lang. So, ano ba ibig sabihin ng bad cell? Sa loob ng battery, may mga cells yan. Karaniwan 6 cells. Ito po. So, may 6 na butas yan. Ibig sabihin, may 6 din po na cells yan. Yung, yung tingga niya sa loob. So, kapag may isa dyan na nasira, hindi na mag-hold ng charge. Kahit i-charge mo, mabilis pa rin ma-drain. Hindi na makakapag-provide ng tamang voltage. Kaya kahit anong charge gawin mo, babalik at babalik sa sira. So, tanggalin na natin. So, important reminder mga boss, ang charging pang-recovery lang ng low battery. Hindi nito kayang ayusin ang sira ng cell o sirang butas ng battery. Kaya kung nakadalawang charge ka na, kagaya nito, tapos ganyan pa rin ang reading, hindi na charging ang solusyon, kundi replacement na. Para sa mga boss natin dyan, ito ang tips. Kapag mabilis ma-drain, kahit bagong charge, ipatest agad. Huwag pa ulit-ulit magpa-charge kung bumabalik ang problema. I-check mo rin ang charging system ng sasakyan, alternator, at pinaka-importante, kapag bad cell na, palit battery na talaga. Wala tayong magagawa ron. Hanggang doon lang talaga ang lifespan niya. Bukas umaga, around 8 o'clock in the morning, not exact, kuhanin po ito ng may-ari. So, ang gagawin natin ngayon, i-charge po natin siya ng magdamag. Kumbaga, i-observe pa rin natin, susubukan pa rin natin siya i-charge kung ano ang mangyayari. So, ngayon, atin itong i-charge dito sa battery charger. Kakabit natin dito. Sa pagkabit nito, ganun pa rin ha. Itong kulay pula na alligator clip ng battery charger o charger, dito pa rin sa plus sign yan. Plus sign yan ha. Dito, pagayaan siya. Yan. Hirap siya ikabit. Pwede na lang dito siguro pero maluwag. Mas maganda kasi na
Itong alligator ng battery charger nakakabit talaga sa pulo ng battery para maganda ang pagkakarga. Kagayaan talaga siya. Pero okay na rin yan. Mahirap ikabit eh. So, ganyan natin. Yan. Yan itong kulay itim naman na alligator clip ng charger o battery charger dito po sa kabila. Sa minus sign po yan ha. Yan, minus. Dito po yan. Yan. Then isasaksak na natin dito sa saksakan ng kanyang unplug. Hare. Dini. Yan. So yan, nakasaksak na. Then i-open na natin dito. So ayan, ang bilis tumaas ng kanyang ammeter gauge ng battery charger. So ibig sabihin, tumatanggap na ng charge ang battery natin charge ngayon. Ayan po ang itsura. So ang ating oras ngayon ay alas 6:24 na ng hapon o maggagabi na. Ayan po ang oras. So atin itong i-observe ha. Magdamag po natin itong i-charge. Tatanggalin natin mga 5 o'clock o 6 o'clock ng umaga. Kasi maaga ako gigising bukas. I think mga 5 o'clock to. I-update ko na kayo, i-vlog ko na ito pagdating ng alas 5 ng umaga. Kung kumustahin natin kung napu-full charge na ba. Right? So, standby lang muna kayo at hindi pa dito nagtatapos ang ating laban at ito po ay may karugtong pa. Abangan ang karugtong nito mga boss. 12 hours something later. Ito na mga boss, mga ma'am, sure, ang update sa battery natin sina-charge kagabi ng alas 6 mahigit. So, pasensya na at hindi ko na-update tayo o hindi ko na-vlog kanina pagkagising ko ng umaga mga alas 5 something dahil naliligo na ako. So ngayon, kabubukas lang namin, ayan, maliwanag na sa labas at maliwalas na. Ayan po, maliwalas na sa labas, umaga na eh. So ngayon, atin na po itong sabay-sabay na alamin kung napu-full charge na ba, kung ilang voltahe na. At ang kanyang ammeter gauge ng battery charger, ayan po. Ayan. So, pababa na siya, ayan. So ang ating oras ay, ayan na po, alas 7:56 na ng umaga. So 4 minutes before 8 o'clock in the morning, right? So magmula kagabi, tuloy-tuloy ang pag-charge nito, walang tanggalan, hindi po natin tinatanggal at mabuti na lang hindi nag-run out. So unang-una natin itong tatanggalin sa pagkasaksak niya o papatayin muna natin, dini. Yan, patay na po yan at bunutin natin dini. Yan, dito naman. Yan. So atin siyang ipipistер gamit ang Lancol battery tester o battery analyzer. Ito po ang itsura. Yan. So unang-una, meron siyang kulay pula na alligator clip ng battery tester o battery analyzer. Diyan natin siya kakabit sa plus sign. Yan po, yan. Yan ang plus sign yan. So itong kulay itim naman ng alligator clip ng battery tester o battery analyzer. Dini po dito sa kabila, sa minus sign. Yan, minus sign yan. Yan. Right? So kusang tuturno na ang ating battery tester o battery analyzer. So as you can see mga boss, mga ma'am, sir, mga kapatid expert, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 13.2 volts or 13.19 volts, pababa siya. Oh. So ngayon natin siyang titingnan ang CCE, SOH at SOC. So okay. Battery test, regular flooded, CCA. So ganun pa rin, isi-set up natin siya sa 300 ampere rating. So lalabas pa rin naman yung accurate na reading niya. So okay na tayo. So titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. Good battery, 620 CCE. Ibig sabihin ng CCE na yan ay cold cranking amps. Yung starting power baga ng battery na dapat ay mataas para one click ang ating sasakyan ma-start agad. Ito na po yun, 620 CCA. So meron siyang voltahe na 13.18 volts or 13.1 volts. Ang kanyang SOH, state of health, 100%. Ang SOC, state of charge, 98%. Ang R, resistance, 4.84 milliohm. So good battery din eh. So screenshot niyo po na ganyan kataas ang kanyang cold cranking amps o CCA. Ayan po. So green na green ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. Ayan po. Screenshot nyo. Basta? Right, tatanggalin natin. So mga boss, tandaan, hindi lahat ng battery nadadaan sa charge. Minsan kailangan na talaga tanggapin na sira na. Kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-comments at mag-subscribe sa Bat Expert PH. At kung may battery kayo na gusto ipa-check, comment lang mga boss sa baba. Maraming salamat, ingat lagi at kita-kits sa next video.